Magandang umaga sa inyong lahat mga dre. Ngayong araw po ay pupunta kami ng Malabon dahil mangangalap tayo ng kwento tungkol sa isa sa notorious na kriminal noon. Na ito ay sinapelikula ni Senador Lito Lapid. Walang iba kundi si Ben Tambling. Hindi nalalayo sa ating content ang buhay ni Ben Tambling dahil sa mga lingid sa inyong kaalaman mga dre, si Ben Tambling po ay dati ring stuntman. At isinapelikula ang kanyang buhay ni Senador Lito Lapid. Katulad din ng ating mga naunang mga pinalabas noon tulad ni Alias Pogi, Fred Cabarlo. Si Alias Pogi ginampanan ni Bong Revilla, Fred Cabarlo, Lito Lapid, Victor Lopez, Ramon Revilla Sr. So connected pa rin ito sa ating content. At nililinaw ko lang mga dre na ginagawa ko ang content po na ito upang hindi upang pamarisan ng mga kabataan, kundi gawin nating aral ang kanilang naging buhay. Dahil alam naman natin na kapag maling landas ang inyong tinahak ay hindi ka mapupunta sa mabuting kinabukasan. So samahan nyo kami mga dre at sana makakuha tayo ng mga solid na impormasyon tungkol sa buhay ni Ben Tambling. Wala kaming idea kung saan at sino ang aming mga kakausapin. Makikipagsapalaran tayo ngayong araw na ito kagaya ng mga nauna nating mga content noon. So, panoorin nyo ang video hanggang sa katapusan nitong content na ito. Samahan nyo ako mga dre. Let's go! Mga dre, syempre pagka mga ganitong mga location, mga ganitong vlog, wala tayong ibang kasama kundi si Kuya Manny, aka Anjo Iliana. Kuya, sinong best friend mo doon? Siyempre ikaw. Okay Andre, kasamahan tayo ni Kuya Manny. Ngayon pupunta tayo ng Malabon at alamin natin ang kwento ng buhay ni Ben Tambling. So let's go Kuya. Andre, umiikot kami po dito ngayon sa Malabon at hahanapin natin yung mga kapamilya. Sana may makita tayong kamag-anak ni Ben Tambling ngayon, no? Para makumpleto natin yung ating documentary. Kahit yung mga malalapit na kaibigan man lang sana or kapatid kung meron pang nabubuhay. Hopefully meron pa tayo makita. Nagtanong-tanong kami sa lugar na ito hanggang sa mahanap namin ang dating bahay at barberya ng pamilya ni Ben Tambling. Sa kasamaang palad ay matagal na silang hindi nakatira dito at naibenta na ng pamilya bago sila lumipat sa ibang lugar. Kaya nagpatuloy kami sa paghahanap hanggang sa wakas ay nakakuha kami ng impormasyon kung saan nakatira ang kaisa-isang kapatid ni Ben Tambling na nabubuhay pa. Pagtanong-tanong namin, nandito pa yung kapatid ni Ben Tambling. So, susubukan natin kung papayag siya na makakwentuhan natin. Dito yung bahay ng kapatid ni Ben Tambling. Ako nagpagawa ng lapid Ben Tambling, ikaw ba'y masama o sandakila? Bakit marami ang sayo yung mga dalagat matanda sa pagkamatay mo'y ayaw maniwala? Bakit di marinig sa bibig ng tao na si Ben Tambling ay pusakan dito? Ako gumanong lapid na yun. Yung tula na yun. Oo. Bisado ni tatay eh. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Ang dami na natin pinuntahan kanina. Buti na lang talaga pinagpapala tayo. Talagang blessed. Super blessed pa rin tayo dahil natagpuan natin ang kapatid mismo. Usap-usapan noon na hanggang ngayon ang isa sa sinasabing Robin Hood ng Malabon at saka isa sa notorious na kriminal noon. Alamin natin mismo sa kwento ng kanyang kapatid na si Tatay Roming. Kuya Roming. Kuya Roming, okay. Kuya Roming. Actually, ayaw ng tatay. Kuya Roming na lang. Para batang tignan pa rin. Okay. Kuya Roming, maraming salamat po sa pagpapaulap. Ito po, dahil po kami, narito po kami ngayon dahil sa libo-libo ng request na naghahanap sa buhay ng inyong kapatid, no? For the first time. Hindi nila alam na may kapatid pang Hindi nila alam. Doon sa movie, walang Kuya Roming doon. Wala. Hindi alam ng tao. So, ito yung unang-unang pagkakataon na magsasalita si Kuya Roming sa media. Yan, kukwentuhan niya tayo. Kuya Roming, maaari bang kwentuhan niyo kami before? Nung una, sa pagkabata po, kumusta si Ben Tambling bilang bata, kapatid? Ayun, mahilig siyang magsirko na natanggap siyang kuwan sa SOS, stuntman.
Okay. Siya dumodouble kay Dante Dante Barona. Barona. Sa mandirigma, siya yun. Tumalo sa puno. Pagbagsak si Dante Barona. Dinudubolan niya rin si Dante. Oo. Akala ko si Dante na talaga mismo tumatalon doon. Hindi, start na si Bin eh. SOS. SOS nga eh. Taurus Karate Club. So SOS, nagpang-abot ba sila ni, Lito Lapid? No, kasi SOS din si Ewan ko kung... Hindi sila nagpang-abot Hindi sila na. siguro. Nauna siguro si Ben. Baka matanda si Ben kay Lito. Okay. Ray Maloso, baka sakali pa. Nagpang-abot sila. Malamang. Okay po. So, before siya napunta doon, bilang stuntman, ano ang ginagawa o pinagkakabalahan ni Ben Tumbling that time? Pagka wala siyang ginagawa, tatricycle siya, may sarili siyang tricycle, di motor. Okay. Ngayon, pagka lumalabas siya, yun, mabarkada yun, nadadamay siya sa mga nakawan sa Malabon, sa Dampalit, siya ang laging nakainitan ng mga pulis. Siya tinuturo. Oo, siya tinuturong nanakaw. Bakit ho ganun? Ewan ko sa kila Boy Manyala, nakainitan siya. Siya ang laging tinututso. Kasi yung kapatid ko niya, mahilig magbebenta ng mga stereo ng mga panahon yun, mga stereo. 8-track. Okay. Yung mga pioneer, nung panahon yun, panahon namin ng mga 8-track Apo. Mga tricycle na, baka wala ka stereo, hindi ka masasakyan. Yung panahon. Kailangan malakas yung stereo mo. Ngayon, madalas siya magbenta noon, akala nakaw. Ngayon pala, pinabebenta sa kanya, nakaw pala, hindi niya alam. Tsaka siya yung laging nadidiin. Oo, siya lagi nadidiin. Okay. Tapos, hindi na siya, kaya na-wanted siya, hindi na siya naniniwala sa justisya. Hindi na siya na-wanted yan dahil hindi na siya umaati ng mga bista. Ayaw na. Dahil naaawa sa magulang ko. Lagi na sasangkot yung magulang ko. Siyempre, pupuntahan siya sa munisipyo, dadalhin siya doon. Laging may bista na abala yung Magulang sa paggugupit. Okay po. Hindi na siya naniwala sa batas. Ayaw niya nang umati ng mga bista. Nagrebelde na gano'n. Nagrebelde, okay. Matapang yung kapatid yun Tsaka si Rodin Barorte. Isang kapatid niyo pa. Yung isa. Nagkasamang yung dalawang yun. Ayaw nila makinig sa akin. Sige, matapang kayo Bahala kayo. Sinabi niyong matapang nagrebelde, Kuya Romeng. In what way po? Ayaw nila maniwala sa akin Kasi ako nga kuya Opo. Ginugulpi ko nga sila ganon din Kumbaga tinutuwid niyo sila? Oo, ganon. Nabantay ako ng Flystahan. Kung saan ako nandun yan Nabantay ako sa Bulacan, pinuntahan ako doon. Ni-raid naman yung Flystahan. Kung madamay kami, armaliting kami doon, di ubos pati biyanan ko, patay. Lahat kami. Nag-Flystahan ako Okay. Nabantay ako ng Bicol, pinuntahan din ako, nabantay ako ng Cebu. Sumusunod din sila sa inyo? Si Ben, kasi nanay ko nga laging dinadala doon sa akin Ano po bang hanapbuhay ng inyong mga magulang that time? Ang tatay ko, barbero. Barbero? Oo. Ako nagta-tricycle dati. Namlaisdaan ako, umalis ako sa pagta-tricycle. Ayaw ko nga silang makasama. Okay, iniwasan nyo dahil doon sa gawin nila. Oo. Mga diskarte nila, hindi ko na alam ng mga panahon napabayaan ko na nga sila Okay. Siyempre, kayong panganay. Oo, napabayaan ko na sila dahil pagka napapaaway ako, lagi akong umaharang Ano ba, may mga kalaban, 15, putal, 3 lang kaming lulusog. 15 yung kalaban? Oo, mabuti, umaatras sila. Bakit? Grabe. Kasi ako nagpaplano o gumagawa ng plano. Kasi pag napapawa yan, hindi ako pumapayag na ginugulpi sila. Batang plaza ako Okay. Sa plaza ako lumaki. Siyempre, Kuya Romeng Balsag sa akin dyan Kilala talaga kayo dyan? Siyempre, ako ginagalang ako dyan sa mga riot dyan, naaawat ko nga Talaga? Nung panahon na yun. Ibig sabihin, at some point in time, napasubo din pala kayo sa mga laban ng mga utol nyo.
Pumapayag silang pagulpi-gulpi. Yung nabibiri na dadating sa akin, magsusumbong. Bakit ka namamagmukha mo? May sumunto ka niya sa akin. Halika, punta natin. Gusto din. Si Kuya. Hindi ako papayag na maargabyado. Lulusubin namin yung tatlo. Kaming tatlo, si Barolo at siya. Sa dami nun, maatras yung kalaban. Oo, hindi. Pinasusunto ko yung kanya. Sumunto sa kanya. Oo, banatan mo. Pag hindi mo binanata, ako bibira sa'yo. Banatan talaga. Banatan talaga. Wala siyang choice. Wala. Minsan, yung si Rodin Barorot, Sputnik yun eh. Yung kapatid. Yung isa eh. Makuan din yun. Makuan ng pingkok nun. Tapang din. Oo, matapang din yun. Di ba sinabuhay din, sinapelikula rin yun? Oo. Si Rodin Barurot siya. Rodin Barorot, bansag doon. Mark Joseph. Mark Joseph ang gumanap. Kasi mga adik dyan, chinichinelas sa mukha pag yung lumalakad sa plaza ng parang naglalaway. Kuha na ako ng chinelas. Ano kinarga mo? Chinichinelas ko. Sila dinadala ng bisyo. Hindi sila ang nagdala ng bisyo. Pero Meng, tatanong ko lang, tungkol sa kapatid yung si Ben Tumbling. Ano yung mga pagkakataon na parang nakikilala na siya dito sa lugar nyo? Na hindi, wala pa yung pelikula, kilalang nakikilala na yung pangalang Ben Tumbling. Matunog na. Kasi nga pagka may liga, siya tumatalon doon sa court. Pag bagsak tayo. Nagtatumbling. Oo. Patuloy. Wala pa namang ganong sirkero noon nung mga panahon noon Wala pang batang nagsisirko no. Pagka mga bata, pumunta sa sasakyan, tumatalon ng tayo. Bihira pa bihira pang ganong, wala pang ganong nagsisirko ng mga bata niya. Kaya mga inosente pa mga tao noon. Sa tumbling. Oo, sa tumbling. Paano siya natuto nun? Sarili niya lang ba? Diyan. Kung umuwi sa amin yan, yung ulo, puro kusot. Doon sa... Dayamihan. Diyan sa may Lambingan Bridge. Lambingan na. Oo, yung tapunan ng kusot dyan ng araw. Diyan nag-practice yun. Kaya pala. Tapos pinasok ni Bada sa SOS, sa pag-aartista. Ay, extra. Bagay na bagay siya sa stuntman. Oo, yung mga panahon na yun. Kasi, kanya, idol niya si Bruce Lee. Panahon ni Bruce Lee yan Bruce Lee yung iniidolo niya. Oo, yun yung idol niya. Ako naman, wala ako sa mga ganon. Puro discarte ko Yung legal man o illegal, pagka maganda, pasok. Yun. Pagka pangit, atras. Yun ang discarte ko. Kasi yung sinasabi po ni Kuya Romeng, real talk Totoo yung sinasabi niya. Diretso, Frank. Bakit siya bininstagang Robin Hood dito sa Malabon? Nung bibira na siya ng mga motorsiklo. Malalaking motor, 1,000cc, tumitira na siya sa Olongapo. Okay. Dinadala niya rito sa Maynila. Ayun, binibenta niya yan. Yung pinagbibila na, pinamimigay niya kung sino may gusto. Gano'n, namimigay na siya. Namimigay talaga siya? Namimigay ng tulong talaga. Kahit ano sama niya, sabi niya, namimigay naman ako yan, pera naman ng Amerikano yan, hindi mo kanya yan. Di ba po sa movie po, talagang tinorture siya? Naglalakad siya, sinipa siya ni Boyong Manyalak. Okay. Ngayon, sabi sa kanya, pulis ka lang kaya ka matapang Gusto mo, tanggalin mo yung hinahamon niya ng... Hinahamon niya si Boyong Manyalak? Square. Ubra ba siya na Kevin? Boksingero yung kapatid ko. Boksingero na, karatista pa. Tsaka, lumalaban ng boksingero sa mga piyesta-piyesta Magkapera lang Talagang fighter din talaga. May bato-bato Bato-bato siya. Okay. Ang katawan niya, bato-bato. Tao ba to si... Hindi, mataas lang ako, bahagyang-bahagya lang. Bahagya lang. Oo. Okay. Nung hinamon niya si Boyong Manyalak, ano sabi ni Boyong? Di nagalit. Pinaalis siya. Umalis ka rito. Sabi sa kanya na pagka hindi ka umalis dito, babariling kita. Matapang din yung kapatid ko kahit may baril si Boyong Mga palag talaga. Lalabanan din siya. Marunong din siya sa baril So parang simula noon, napaginitan na siya ng... 10 yan. Okay. Ngayon, kinuha niya yun, pinag-initan niya yung mga... Dahil sila Mitring Mendoza, sila Pepe Montes, marami bang iba. Meron siyang tinira dyan si Mitring Mendoza, hindi niya napatay. Kasi nakasabit siya sa barandilla, hindi niya mabaril. Hindi niya mapasok yung loob ng bahay. Okay.
Hindi niya Sa napuruhan. bintana niya ng pinuputukan. Tinamaan pero hindi napuruhan. Oo, hindi napuruhan. Pero sa palagay niyo po, Kuya Roming, ano yung pinaka mabigat na dahilan niya? Bakit mainit ang dugo niya sa mga pulis? Yun nga, lagi siyang wanted eh. Talaga? Oo, lagi siyang wina-wanted eh. Alam naman ng mga taong taga-Malaban na wala namang, hindi naman siya ganun eh. Bagay nangyari dyan kasi lagi siyang pinagbibintangan. Nakainitan. Tinutuon na siya yung binibintang. Tinutuon niya na lang. Oo. Dahil Yung ginagawa niya na yun, tinutulong din niya sa mga tao. kinukuhanan niya yung mga masasama pero tinutulong niya sa mga nangangailangan. Ay, ganon. Kahit saan ako pumunta, nabantay ako ng Bulacan, yun, maraming mga informer na dati walang nananakag ng hipon na may nanakag. Ginagapang yung baka barilin banatan dala Armalite tsaka 45 Talaga? Oo, ni-raid nga sa San Miguel yan Okay. Ni-raid sa San Miguel, di nakatalon sa bintana. Sumigaw yung tsahin ko. Nakatalon siya dahil nga may raid So, ni-raid nila po yung Manyalak sa San Miguel Isang konsile, isang grupo hindi nila inabutan. Nakatalon nga sa bintana. Yun yung sinasabing Stephen bumagsak tayo. Hindi naman totoo. Yung sa palayan siya ako gumapang. Inabangan niya sa MacArthur Highway. Kasi iniintay niyang magsiuwi yung mga sa Malabon yung mga pulis. Raratratin niya. Tatambangan niya. Oo, tatambangan niya. Talaga, imbis na tumakbo na siya. Oo. Tapang talaga. Raratratin talaga. Oh, mag-isa lang siya, ha? Oo, wala naman kinatatakutan niya. Hindi ka takot sa mamatay. Hindi siya lumalakad na may kasama. Ayaw niya na may madadamay. So yung ni-raid ni Boyong yung sa Bulacan. Hindi, nagpaumaga sila sa munisipyo ng San Miguel, Bulacan. At ambangan Sa Sabana, inabangan ni Ben kinuwento sa amin yun. Niya, mismo. Ni Ben, Kasi kahit saan ng kubo ko mapunta pinupuntahan ako May anak siyang isa, dala-dala lagi, yung babae, si Donna, yung anak niya. Saan na po yung anak niya ngayon? Yun ang hindi namin ma-detect. Kung nasaan na. Sana nanonood si Sana mapanood. Marionite. Kita niya yung tito niya. Marionite. Dalawa yun dalawa yung anak niya. Dalawa. Isang lalaki at isang babae. Yung lalaki, hindi namin alam kung patay o buhay. Kasi may nagpakilala sa akin, anak daw siya ni Ben Tambling. So ang madalas palang umahanting sa kanya si Boyong. Hindi lang si Boyong, sila Pepe Montes, sila Marami din. Mitring Mendoza, yung mga pulis na nakaline sa Hindi naman siya nang-aagrabyado ng hindi. yung masasama lang talaga binibira niya. Bawa, mga abusado, mga ganun lang. Wala, hindi naman siya ganon. Hindi siya ganon. Hindi ako papayag na ganon siya. Yung kanina na kwento niyo po, yung tinorture siya, dun sa movie, totoo ba yun? Ako, alam ko, hindi totoo yun Nung nasa Krami siya, talagang binalatan siya doon. Ginulpi siya doon. Kinuryente siya doon. Nung lumabas na yun, blow by, pinagpapalo yan. Sakit na. Oo, binabalda talaga para hindi na makapag-sirko. Pinagdudos-pordos yan. Tapos nakalabas siya. Yun, lalong lumala. Lalong nagrebelde. Rebelde lalo. Oo, yun ang torture na ginawa sa kanya. Yung sakit niya, tulatod, paluin ka. Diyos ko po. Sakit niya, sobra. paluin ka niya. Binabalda nga siya, hindi siya mabalde. Diba, nung lumabas siya, diba? Lupasay siya, yung gulay siya. Sinalubong niyo siya nun? Gulay siya. Hindi, tsaka sinasabi niya na, gano'n nga siya. Yung ginawa sa kanya? Oo. Kinuwento niya? Oo, kinuwento niya. Kuryente, palo, gano'n. Yung sa kuryente, sigurado yun. Sure bill yun. Krami. Never ba siyang bumuo ng grupo? Talagang mag-isa lang? So, So yun, di talaga? Ako pagbukas ng kotse yun Lahat ng kotse sa karsada, kanya raw Kaya niyang paandarin, kaya niyang buksan, lahat. Oo. Grabe, Kahit motorsiklo, lahat, kaya niyang paandarin. Kung kahit saan siya mapunta pala, meron siya sasakyan. Oo, gano'n. Tapos pag-awa, iniiwan na rin niya. Base dun sa kwento niyo naman sa amin yung totoong nangyari nung tinambangan na siya. Di ba galing siyang pub house sa Buffalo? Sa abot ng inyong nalalaman. Ano pong nangyari nung tinambangan siya? Ang alam namin, dinala na ng magulang ko yun sa Nueva Ecija. Okay. Kila Mario Mana. Okay. Sa MPA. Para wag nang bumaba. Bumaba pa rin
Oh, okay. Bumaba pa rin siya. Ang balita namin, pinababa siya ni Daisy alias Eva. Sino po yun? Eh di yung hostess na kinala. Yung babaeng Nagpasok sa kanya. kinabit naman ng pulis yung Eva. Eva na yun. Binata ng isang pulis Okay. na Okay. may forma. Hindi naman daw nila papatayin, huhulihin lang ng buhay. Okay. Yung ginamit nilang kasangkapan Yung babae. si Eva alias Daisy. Ikita lang sana sila. Oo. Lang, parang pinain niya. Papahatid. Papahatid siya. Ewan ko kung susunduin o... Oh. Pero sigurado susunduin dahil may dala siyang baril nun eh. Okay. Armalite tsaka baby Armalite dala niya nun tsaka 45. So, dalawa. Oo. Yun pala, pinagplanuhan na siya. Oo, pinlano siya. Dito sa may Herminal Street ba yun? Oo. Pagdating niya doon, marami nang nakaabang na ano. Oo, yung mga pumatay sa kanya. Doon na siya binanatan. Oo. Yung isa napatay sa kanya sa Jones Breed, yung pulis na may dalang pera na isa yon sa mga pumatay sa kanya. Na-corner siya noon. Wala nang tatakbuhan eh. Dead end eh. Pero hindi ba siya nakaganti man lang, wala mang tinamaan? Wala talagang, yung dalawang baril na dala niya, hindi niya na naiputong. Hindi na. Binulaga na siya. Sa pelikula ho, Sa yun. pelikula. Ganon. Sa Daisy. Ang lumabas doon si Baby Beles. Oo. Binata ng pulis. Okay, ginamit siya. Ginamit siya. Diyan alam doon, huhulihin lang. Uhulihin, hindi papatayin. Pero kabaligtaran. Kabaligtaran. Hindi niya Tama siya. I'm sure yung babae, hindi niya alam yun. Akala niya huhulihin. O kaya sa pelikula, pinakita umiyak ng Daisy. Hindi niya ina-expect na Si gano'n. Kwan yata yun, Bibian eh. Bibian. Nung nabalitaan niyo yun, nasan po kayo noon? Plaisdaan kami. Narinig niyo sa Sa radyo. Bulacan-Bulacan kami. 4 na taon ako nakabantay doon. Nung nabalitaan niyo, bumaba kayo dito. 30 anos ang edad ko na natin eh. No? Wala pa kayong anak. Wala pa. Nung mamatay siya, nagkaanak kami. 1981 na. Nung mamatay si Rodin Baroro. Magkasunod lang ba sila namatay? Oo, isang taon lang pagitan. Isang taon lang. Oo, sila Danny Ubeña naman ang bimira kay Baroro. Saklap naman. Magkasunod lang pala. No? Yun ang masaklap. Nukunin ko yun. Tinapuno sa bangin. Sinalvage, 16 na saksak. Pero si Ben Tumbling, di naman overkill. Marami rin tama. Sa dami ng pulis na nakapaikot ko. Doon. Patay na, binaril pa. Binanata Sa pa. ulo. Ay, pucha. Talaga sinubol. Sinulbol yun. Nagyabang yung isang pulis. Pero patay na siya ng barilin niya. Grabe naman. Binaril siya. Yung babae, Kaya yung ulo ni Ben, biniyak ito eh. sa tama. Initopsy. May tsura ho siya eh, no? Yung dalawang kapatid yun na may mga itsura yun. Si Rodin Barorot, magandang lalaki yun. Mataas, kahawig ni Kwan yun eh. Tony Gallia ba yun? Si Tito Gallia ba yun? Nagulat ba kayo, pero Ming, nung nilibing si Ben Tumbling, sobrang daming tao? Siyempre naman. Yung tao yun, katao. Grabe, ang kapal, no? Hindi ka mag-aanak eh. Hindi nyo Di ka makalakad halos. Hindi nyo inasahan. Bago ka makarating ng bayan anong oras ng hapon na yata nung Abot na ng dilim. inaabot na kami ng dilim. Grabe. Sobrang dami. Ilang taon ka ba noon? Wala pa ako na, 81 eh. Oo, Wala pa po yun. ako nun. Si kuya, nabutan niya. Ay, Pero bata pa ako noon. inabutan niya yun. Nabutan ko. Kasi mga magulang ko, tatay ko dyan, tigatansa eh. Oo. Pagkatapos, nabalitaan ko nun, dadaan si Imelda. Nagkataon. Tagkas. Saan pupunta si Imelda nun? Sa dagat-dagatan. Yung kukanin Project niya. niya. Oo, yung project dyan sa dagat-dagatan eh. Na-traffic si Imelda, galit na galit. Inaroba yung traffic na nagkakagulo. si Ben Tumbling pala yun. Lalong nung puta, binand na nga yung pan eh. Ano tawag dito? Public enemy, gano'n. Binand na yung kwan, yung pinikula ni Ben Tumbling, tanggalin na yan. Kinabukasan, wala nang balita. That time, showing Stop, yun. stop. Showing yung movie. Stop kagad. Kinabukasan, wala na. Stop, wala nang balita kay Automatic. Ben. Automatic yun. Grabe. Di ba, be? Nung nalaman niya na may pelikula, bakit daw ginawa ng pelikula, public enemy number 1. Sabi, di anya masamang tao yun, ba't daw kinukuyog ng mga tao? Doon ka magtataka, masamang tao, pero bakit sobrang daming taong nakiramay? Hindi na namin alam kung saan na nakakarating ng nagbibigay ng tulong. Siguro karamihan doon sa mga nakiramay, mga natulungan niya rin na. Tsaka naawa sa kanya eh. Isa pa yun. Naawa sa kalagayan niya, bakit nangyari sa kanya yun? Hindi dapat mangyari.
Si ano, ito Si Rod Navarro. O, yung pa isa, si Rod Navarro. Kaibigan niya si Rod. Oo. Si Ray Langit, tsaka si Romy Llanza. Si Ray Langit po ang nagbumili ng nicho. Donasyon. ng Nicho. Nibe. Magkaibigan pala sila. Rod Navarro. Hindi, sikat eh. Sikat kasi si Ben eh. Kaya pinag-uusapan. Oo, nga eh. O, si Ben ang nagpasikat ng People's Journal eh. Sure, sigurado. Kasi araw-araw. Araw-araw yun eh. Headlines eh. Oo, siya ang nagpasikat eh. Kaya sila gumawa eh. Pero for the longest time po, Kuya Romy, wala bang nag-attempt na gawin ulit, i-remake yung Ben Tumbling? Wala na. Ano po, Kuya Romy, nung nawala na siya, kumusta na naging buhay ng pamilya? Kasi bahay nila, ano lang eh, barbershop lang eh. O yun, nakabili sila ng ano, nila pa kinapak sa pelikula niya. Bahay at lupa sa Doon niya na. Gampalit. Dapalit. Okay. Yun ang naipundar from that movie. Oo, yun. Yung ba? Bilang kapatid, ano po yung maibabahagi nating aral tungkol sa buhay ni Ben Tumbling para sa ating mga tagapanood? Wag na nilang gayahin. Kasi hindi maganda. Iba magiging kahihinatnan. Tama. Mas piliin natin yung tamang landas. Iinit pa at magagalit, patay tayo dyan. Wala kang patutunguhan dyan. Kahit mabuti yung intention mo, ikaw pa rin mapapasama. Siyempre. Di ba po? Oo. Ganyan talagang buhay ng tao. Pero hindi naman kayo nagkulang bilang panganay sa pangaral sa kanila. Oo. Kasi ako nga ang pinakamatanda, ayaw nila makinig eh. Sikat ka nga, patay ka naman. Di bali na. Ilan taon siya nung namatay? 23. Grabe. Batang-bata. Batang-bata. 30 anyos ako. Kapusukan niya, 23. 23. Yung sumunod, yung Romy po, mas bata sa kanya. Rodi. Ay, Rudy, mas bata. 25 yan. Matanda ng 2 taon. Okay. 25 yun. Nung namatay. Oo. 23 siya. Grabe, yung babata. Oo. Pero ngayon, grabe, ilang taon na si Tatay Romy? 76. 76. Bakit? Kasi mas pinili niya yung tamang landas at tamang diskarte. Di ba po? Oo. Ikaw ang magtatanggal ng bisyo mo. Kasi bisyo yan eh. Wala namang isip yan eh. Ikaw may isip ka. Okay. Ikaw nagpasok ng bisyo sa katawan mo. Oo. Ikaw Ikaw maglalabas. Tama. O yan napakagandang ano niyan. Maganda sa'yo, gawin mo. Kung ano yung pangit, alisin mo. Ibang klase magsalita si Kuya Romy, alam niyo po. Kasi diretso, wala nang paligoy-ligoy pa. Okay, palakpakan natin. Maraming salamat po. Habang papunta kami sa sementeryo kung saan inilibing si Ben Tumbling ay nadaanan namin ang lugar kung saan nakuhanan ng actual footage ang kanyang libing na talaga namang nakiramay ang hindi mahulugang karayom na bilang ng taong naroon nung araw na iyon. Dito po mismo yon sa lugar na ito. Para sa panghuling parte ng ating vlog tungkol sa buhay ni Ben Tumbling ay pinuntahan natin kung saan po siya nakaimlay at dito po yan sa Tugatog Cemetery. Bali, ginawa nila pang memorial dito. Dati, puro museum. Dinevelop na. Dinevelop na yung... So mapapansin nyo mga dre, hindi siya dating ganito. Dinevelop na siya, ginawa na siyang memorial, may mga columbarium na. So dito po inilibing si Ben Tumbling. Siya nga pala, para sa kakaalaman ng lahat, si Ben Tumbling po ay namatay noong March 13, 1981 sa Herminal Street. Yan po mga dre ang talambuhay ng Robin Hood ng Malabon at isa rin sa mga talagang notorious na kriminal na kilala sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang iba kundi si Ben Tumbling. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.